Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy lang po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga vlogger bakabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi pagkaayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagalan bakabayan, akala mga paninira ay magtutuhoyan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama nyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga bayan and happy Saturday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check natin ang ating pong mga viewers na maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. Nandito po sa inyong listahan ang nanguna po si Ma'am Lerma Sondita. Meron siyang 110 na mga comments. Nandiyan po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 95 na mga comments. Robel Ferrer Official. Meron siyang 35 na mga comments. Nandiyan po si Lynn Gonzalez. Meron siyang 33 na mga comments. And then Christina Sordilla. Meron siyang 19 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ang ating po mga channel members. Nandyan si Cosmo Defender, Pusong Inami, Maria Luz Lagunsad, Barbara Butler, Katita Dar, Susan Torres, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. I-greet natin ang happy birthday si Rayjen Kodama na nandyan sa Japan. Happy birthday! At syempre, i-greet po natin ang ating po mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre, nandyan rin po ang ating po mga suki, mga early birds. Yun ang una po sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Hi to Boboy Elmido Costin Sadugyo. Nandyan rin po si Nonski Pasamonte, Alicia Leak. Hi to Apple Nas, Judith Dumas Panya. Nandiyan rin po si Elsa Hoffman, Nonoy Florin Hills, Pamandawi City, Cebu. Hi to Lynn Gonzalez. Nandiyan rin po si Mando Cruz. Hi to Erickson Tesmo Blanc from Kuwait. Shout out sa kanyang pamilya na nandyan sa Barangay Gingawan, Tanawan, Leyte. And hi to all the members of INC. Nandiyan rin po si Jen Medina, Joel Carillo, Linda Lim from the city of Ilagan, Isabela. Hi to Ruben Gorospe from sunny Los Angeles, California. Nandiyan rin po si BUT. And hi to Rose Guevara. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ng umaga at meron ng energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa ating kababayan po nagigising pa lang at wala pang energy, don't worry. Painitin ko po kagad yung mga umaga kasi maraming mga baon na mga pasabog at mga balita sa si Ivan na magamit ho natin. Ipandibang po sa mga ipipakalat na mga fake news ng kabilang kampo, mga fake news peddlers. At syempre mga kababayan ko, dapat silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan. Okay, good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Well, today is a Saturday, no? At saka, thanks God. Thanks God, it's Saturday, mga kabayan. Another day, another challenge. And also, dapat rin po natin pong pasalamatan, mga kabayan. Don't forget po na dapat po nating pasalamatan ang ating Panginoon na tayo po ay humihinga pa hanggang ngayon, mga kabayan. Okay? Kasi para po sa akin, ang everyday, mga kabayan, everyday po is a blessings. Kasi tayo po ay pinagbigyan pa. Binigyan pa po tayo po ng pagkakataon ng ating Panginoon
Panginoon na makita pa po kung gaano kaganda po ang ating bansa mga kababayan, ang bansang Pilipinas. Okay? So please don't forget to say thanks to our Lord Jesus Christ. So anyways, kahapon mga kababayan, I am very sure 1,000% na marami po sa inyo ang nahailbad kahapon sa press conference po ni Sara Duterte mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga loyalista at saka yung mga Marcos supporter mga kababayan, ang daming high blood. At saka ang dami rin pong nagsumbong kay Sir Ivan mga kababayan. Marami nga akong na-receive kahapon ng mga comment and also yung screen record mga kababayan doon po sa press con po ni Sara Duterte. Marami talaga, if I'm not mistaken, siguro umabot na mga 40, 60, ang dami pong na-receive po ni Sir Ivan mga kababayan. Of course, I thank you, of course. Thank you po sa ating mga viewers na lagi pong nag-forward po sa atin po na mga informations mga kababayan. So nung na-receive ko po yung inyo pong screen record, naglaba po kahapon sa Ivan. Naglaba po ako noon mga kababayan. So tinignan ko kaagad po yung press con po ni Sara Duterte mga kababayan. At saka tagal pa nga nag-umpisa eh. Ang tagal po nag-umpisa mga kababayan. Nung nag-start po yung ABS-CBN, sa press con po ni Sara mga kababayan, mga after 30 minutes pa po dumating itong si Sara. Kasi nga 'di ba ang kanyang press con umabot po ng 2 hours and 28 minutes yata yung mga kababayan. Pero ang kanyang the whole po na press con almost 2 hours lang po mga kababayan. Hindi po umabot po ng 2 hours kasi nga na late po itong si Sara na dumating mga kababayan. Sabi nga nila parang galing daw sa ospital mga kababayan. Totoo ba? Mga viewers, sino bang nakarinig niyan? Meron kasing nakaabot po sa atin po na information mga kababayan na si Sara galing pa daw sa hospital. Kasi nga kung napapansin natin, di ba meron siyang bandage dito mga kababayan? Siguro baka arte-arte lang ho yun, baka drama-drama lang po yung mga kababayan para siya po ay pag-uusapan. Like for example, dito po sa kanyang tahi sa kanyang liig mga kababayan, di ba talaga pong sumabog ang balita na yan na baka daw siya po ay naoperahan mga kababayan o baka daw ginorgor. Baka siguro gusto po magdrama itong si Sara Duterte na kapag nakita po ng mamayang Pilipino na mga viewers na nanood po sa kanyang press con mga kababayan, sasabihin dito na siya po ay ginorgor na naman po mga kababayan. Pero meron pong kumalat na balita na galing daw siya sa hospital mga kababayan. Ano kaya nangyari? Baka na naman po merong mga kababayan. Ayun ko lang magsabi dito. Baka meron po. So pinanood ko kahapon mga kababayan. While po ko naglaba-laba po si Sir Ivan, pinanood ko po the whole interview ni Sara Duterte, yung kanyang press con mga kababayan. Pero matawag pa natin po na press con yun. Para sa akin, parang hindi talaga mga kababayan Parang hindi po yun press con para sa akin. Para sa akin, yun po ay kadramahan. Yun po ay parang diversion tactics mga kababayan. Kasi yung mga issue na nangyari, yung talaga pong totoong mga issue, dinivert niya kasi. Hindi niya po sinagot lahat mga kababayan. Kasi meron pong time, instance doon sa may bandang dulo mga kababayan, di ba tinanong ho siya ng mga reporter, ng mga journalist, at saka yung first po na siya po ay tinanong, nagtangka siya, sabi niya, ano bang oras ngayon? Parang gusto niyang umiskap yung mga kababayan, parang gusto niyang umiskap po doon po sa kanyang question and answer, kasi nga yung first 1 hour niya mga kababayan, walang kwenta talaga Very nonsense ang kanya pong press con mga kababayan. Yung press con na yon, kaartihan lang po yon. Ang kanyang ginagawa doon sa press con mga kababayan, yun po ipinakita po ang kanyang bagong karakter, unlock karakter mga kababayan. Ano na Sir Ivan? Kasi nga diba tinatawag natin siya po na pusit mga kababayan. At saka tinatawag rin po siya na Shiminet. Kalaunan, dahil po nalaman natin dito po sa mga balita at saka sa mga ebidensya mga kababayan na grabe po gumasta, manglustay ng pera ng bayan, ito pong si Sara Duterte, kaya nga ang tawag sa kanya mga kababayan na bago, sinimot mga kababayan. Hindi na po Shiminet, kundi sinimot na po. Kalaunan, meron pong unlock character. Ano yun Sir Ivan? Di ba nakita ho natin sa kanapanood natin mga kababayan na meron siyang pasaring doon kay Senator Amy Marcos at saka talaga pong binastos niya yung namayapa ho natin na bayani mga kababayan si Marcos Sr. si Apulacay. Binastos niya mga kababayan kasi sabi niya kapag hindi daw titigil yung Marcos admin mga kababayan, ipapahukay niya daw at saka mismo pa na siya po yung pupunta ng mga kababayan. Sabi pa nga niya one of these days pupuntahan niya
yung burol daw ni Apolacay mga kababayan, tsaka hukay niya, itatapon niya doon sa West Philippine Sea. Nung sinabi niya po yung mga kababayan, ang dami talaga pong nagulat at marami talaga pong nagalit dito po kay Sara Duterte mga kababayan. Ipakita ko muna sa inyo. Yung sequence mga kababayan, real time ho yan. Real time ho yan sa kanyang interview ng mga kababayan na kung saan siguro sa 30 minutes kung ganun-ganun po sa mga comment section mga kababayan. Doon po sa comment po sa mga nanonood po sa kanyang press con, 30 minutes o ako scroll, siguro dalawa na lang yata ang nakita ko ng mga kababayan na ipinagtanggol po itong si Sara. And the rest po sa almost 7,000 na mga comment ng mga kababayan, lahat po galit na galit dito kay Sara Duterte. Bakit? Kasi nga para sa aking mga kababayan, tayo po'y tinanong po ng ating viewers. Sabi niya, si Ivan, ano bang masasabi mo doon sa inasta ni Sara doon po sa kanyang press con? Para sa aking mga kababayan, siya po ay napaka-desperadang bastos at balasubas mga kababayan. Yun po ang nakikita ko sa kanya at sa picture natin po sa kanya mga kababayan. Napaka-bastos talaga eh. Dinadamay pa niya yung patay na mga kababayan. Diba dinadamay niya? At saka bakit niya po ipapahukay po si Apolacay isamantalang ang nag-decide ho yan na ipalibing mga kababayan sa libingan po ng mga bayani, ang higher court ho, ang korte ho mga kababayan. Hindi po itong si Digong. Si Digong sumakay lang po yan mga kababayan. At saka yung time po na si Digong, meron siyang promise dito po sa mga loyalista na kapag siya po daw ay ibubuto mga kababayan, ipapalibing niya daw sa libingan ng mga bayani itong si Apolacay. But in fact, hindi ho yan totoo na ito pong si Digong ang napalibing mga kababayan, kundi desisyon ho yun ng korte. Kasi nandyan ho yan mga kababayan, rules ho yan. Under po sa AFP, babasahin lang po natin mga kababayan, under Armed Forces of the Philippines Regulations, under po sa G161-375, former President, Commanders-in-Chief, and soldiers are eligible for burial at the libingan ng mga bayani. So qualified po si Apolacay mga kababayan na siya po ilibing po sa libingan ng mga bayani. Hindi po yan dahil po kay Digong, kundi qualified talaga po si Apolacay na ilibing doon sa libingan po ng mga bayani mga kababayan. Nasabi ko dito ng Marcos supporter, sabi niya, this isn't just your family project. Si Sara po ang kanyang sinabihan mga kababayan. It's a legal right of former presidents. Furthermore, the Supreme Court's decision in 2016 upheld the legality of this burial, with 9 out of 15 justices voting in favor. The court ruled that Marcos Sr. was entitled to a hero's burial as a former president and a soldier. So wala pong kinalaman si Digong sa paglilibing po ni Apolacay doon po sa libingan po ng mga bayani mga kababayan. Sumakay lang po itong si Digong. And also, hindi ba inisip ni Sara Duterte mga kababayan na ang kanyang tatay, si Digong, ay nakinabang po sa suporta po ng mga loyalista kasi daw nauto po ang mga loyalista ni Digong mga kababayan na siya daw dito ang gumawa ng way para po ipalibing po si Apolacay doon po sa libingan po ng mga bayani mga kababayan. Kaya marami pong nauto. But in fact, kalaunan, yan po inalisa po yan mga kababayan. Ina-analyze ho yan ng mga analyst na hindi talaga si Digong ang nagpalibing doon mga kababayan, kundi ang Supreme Court. Okay? So klaro ba yan mga DBS? Ang dami talaga pong nagalit kahapon mga kababayan. At saka ito po ay challenge po. Ito po ay challenge dito po kay Senator Amy Marcos. Senator Amy Marcos, hindi ako loyalista. Ako po ay Marcos supporter at saka pro-admin na vlogger. How much more yung mga loyalista na sila po ay nasaktan mga kababayan. Sumabog talaga Sumabog talaga kahapon. Nakita ko po doon sa mga comment mga kababayan, doon po sa post ko doon sa aking Facebook account. Diba ang daming nagalit talaga? So hamon ito kay Senator Amy Marcos. Senator Amy, ano bang gagawin mo dito? O ano ba ang rebat mo dito sa kaibigan mo na si Sara Duterte? Kasi nga binastos niya na. Harap-harapan niya pong binastos in public, in front of the media, na binastos dito po si Apolacay kasi daw ipapahukay niya at saka itapon niya doon po sa West Philippine Sea. Sige nga, ikulat natin po itong si Senator Amy Marcos. Kasi kapag hindi niya po ipagtatanggol dito ang Marcos mga kababayan, so ibig sabihin,
Baliwala lang sa kanya na kahit po sinasabo na dito at saka binabalahuran rito at saka inapakapakan rito po ang Marcos mga kabayan, si Marcos Sr. Diba? Ibig niya bang sabihin, baliwala lang sa kanya, kakainin lang po niya mga kabayan kasi nga naghangad siya dito po ng suporta galing po sa Duterte kasi siya po ay tumakbo mga kabayan bilang senator. Kasi nga ito pong si Senator Amy Marcos, ulitin lang po natin dito, siya po ay namangka sa dalawang ilog mga kabayan. Diba? So challenge ito po kay Senator Amy Marcos at saka sana po siya po dito ay merong statement na ilalabas mga kabayan. And also, ipakita ko po sa inyo, dito natin nakikita at saka pansinin natin mga kabayan, pasinin ho natin na ito pong si Sara Duterte, meron talagang may pagkasinto-sinto talaga eh. Parang talaga mga kabayan, parang merong mental illness, saltek sa utak talaga eh. Makikita ho natin po sa kanyang interview mga kabayan, dito, diba dito po sa kanyang facial expression dito na area, and also dito na area mga kabayan, yan po ang lagi pong tinitingnan and also ang mata ng mga analyst mga kabayan. Yung mga psychologist, sila po yan, dyan po natin tinitingnan po mga kabayan, yung mga facial expressions. Nakikita ho natin, kasi nakita ko doon mga kabayan, isa po sa mga vlogger na kilala ho natin, na isa pong psychologist mga kabayan. Ang datingan daw doon ni Sara Duterte ay parang depressed mga kabayan. Parang na-depressed talaga itong si Sara Duterte. Like for example, bakit niya dinala doon? Kasi nga, di ba, pahingos-hingos lagi po si Sara Makabayan. Humingos siya. Pag ganun siya, at saka parang hindi siya mapakali. Hanggang napansin natin na meron siyang inasta doon, sa tingin ko lang parang bratinela, at saka talaga pong asal bata Makabayan. For more details, let's watch this. Mag-isip na, this girl. So, inisip ko, hindi ko nasasagutin. Sandali lang hindi ako nagko-cocaine. Pero sobrang lamig niya, na yung sipon, sir, mangiyak tissue. Huwag niyo lang hinaan, sir, kasi sa sobrang dami natin, tissue lang, sir, may panyo ako. Ayoko ng panyo. Huwag niyo i-off, sir, kasi sa sobrang dami natin, mamamatay tayo dito pag walang aircon. Kasi hindi iikot yung hangin. Okay. Hindi ako umiiyak. Hindi ako nagko-cocaine. Malamig yung aircon. Okay. Diba? Intentional mga kabayan. Bakit niya ginamit po yung word na cocaine? Diba? Bakit niya ginamit po yung white powdery substance? Samantalang yan po ang pinang-aasar po ng mga DDS na mga vlogger doon po kay PBBM. So klarong-klaro talaga intentional ho yun mga kabayan. And also, pakita ko po sa inyo, yung mga sinabi doon ni Sara Duterte tungkol doon sa kay BP Lini mga kabayan, kung saan di ba nakita po si PBBM at si BP Lini doon po sa Sorsogon, sa inauguration po ng arena mga kabayan, doon po sa Sorsogon. At saka ito pong dahol ng kanyang press con, correct if I'm wrong, siya kasi dito po ay nasaktan mga kabayan kasi si BP Lini nakikipagkita kasi kay PBBM. At nakita po natin po sa mga pictures na ang ganda talaga, ang init po ng pag-welcome po ni Lini Robredo doon po kay PBBM Makabayan. Kaya ito pong si Sheminet / Supoltorira na ngayon Makabayan. Sa ito ba Supoltorira? Si Poltorira na ngayon kasi nga gusto niyang hukayin eh. Gusto niyang hikayin Makabayan. Yan pala ang ibig sabihin na unlock karakter. Ito pong si Sara Duterte, Sinimot, plus si Poltorira na ngayon Makabayan. So yan po ang kanyang pangalan, si Poltorira na ngayon. Kasi siya po ay nasaktan na nagkipagkita po si PBBM, si BP Lini, doon po kay PBBM, kasi ang ganda po talaga po ang kanilang pag-welcome Makabayan. So ito pong si Sara, nasaktan siya. Kasi ayaw niya na maganda po ito ang pagkitungo ng mga Pinklawan, ng mga Dilawan kay PBBM o sa Marcos, sa mga Marcos supporter Makabayan. Kaya ayaw po ni Sara Duterte. Kaya siya po ay biglang sumabog at saka napatawag kaagad po ng press con Makabayan. Diba? Gunggong talaga eh. Saka ang pangit po ng kanyang mga sinasabi Makabayan. Ulitin na po natin po ang kanyang sinabi dito po sa portion nito. For more details, let's watch this. Good morning po. So, since we're on the topic of the 2022 elections, recently po kasi nagkita si Pangulong Bongbong Marcos at si Vice President Robredo sa isang event sa Sorsogon. And may sinabi po si Pangulong Marcos na this may be a step for political reconciliation. How do you feel about this meeting and that statement?
Wait lang ha. And the 2028 question, ma'am. Oo. Sa sunod na lang yan, ma'am. Ano ba yung sinabi ko na date? Kailan nga ba yun? Fourth quarter of 2026. Fourth quarter of 2026. So, kung mag-advise ako kay Lenny, Ma'am Lenny, manood ka ng aking sit down. Yan lang. Wait, hindi ko na ituloy ito. Hello, good morning po, Sir Madam Vice President. Ang papa niyo po ang naggawa ng decision against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libigan ng mga bayani. Ano na po ang nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat po. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Aini. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Aini. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Mayroong mga nakakita. O di ba? Hindi ba yan kabastusan mga kabayan? Kaya ako po nananawagan. Dito po sa ating mga kababayan po na mga Pinklawan, mga DDS, mga anti-Marcos, na kung saan, itatanong ko lang po ito sa inyo. Ganyan ba na klase na tao ang gusto nyo na maging presidente on the next election sa 2028? Tanong lang po. Di ba? Para sa aking mga kabayan, talagang delikado Delikado talaga. Dito po sa kanyang karakter po na ipinakita niya sa kanyang press con kahapon mga kabayan, parang naging po siyang naging diktador, no? Parang gusto niya kasi na siya po dito po yung pagpakinggan mga kabayan or pakikinggan. Ayaw niya kasi po na mabigay ito po ng mga advice sa iba or ayaw niya pong makinig po ng mga advices galing po sa iba kasi sa tingin niya, siya po ay palagi pong sakto mga kabayan. Gusto niya, siya po ay palaging sakto. Bakit siya nagkaganyan? Isa na po sa rason mga kabayan, di ba sabi niya nakausap na siya ni PBM. Sabi niya, meron silang agreement na kapag daw sila po ay manalo mga kabayan, si PBM bilang isang presidente, and also ito pong si Sara, baging VP mga kabayan, meron silang agreement daw ni PBM. Na ang gusto niya, dalaw po ang kanyang hiningi dito kay PBM. Kaya sabi niya na na susuportahan daw siya sa kanyang presidential airplane mga kabayan or sa kanyang air travel. Kasi si Sara Duterte, may plano siya, gusto niya every week daw mga kabayan, uuwi siya lagi doon sa Davao City. Kasi daw ang kanyang anak mga kabayan, lagi daw siyang hinahanap. Hinahanap daw siya lagi po ng kanyang anak, kaya gusto niya kapag manalo daw siya bilang Vice President, gusto niya every week siya po ay uuwi sa Davao City. At gamit po ang isang presidential airplane mga kabayan. At yan po hindi po tinugunan mga kabayan ni BBM kasi alam po ni BBM na napakamahal po. Weekly ka uuwi doon sa Davao City gamit po yung yung airplane mga kabayan. Gamit ang airplane, uuwi siya lagi po sa Davao City. So yan po hindi po tinugunan po ni BBM. Hindi po pinamuran mga kabayan ngayon. Kaya siya po ay galit. And also, totoo rin pala, talaga pong totoo talaga na ang gusto po ni Sara Duterte ay maging isang DND Secretary mga kabayan. Yan po ay isa sa kanyang request dito kay BBM pero hindi rin po nangyari. Marami daw nagsabi kay BBM at saka pumigil kay BBM na siya po ay papayagan ni BBM na panghawakan niya yung DND Secretary. Malamang sa malamang, ang intel po ni BBM, nalaman nila na ito pong si Sara Duterte ay hindi po tungkol sa insurgency ang kanyang pakay kung bakit hahawakan niya yung DND bilang Secretary, kundi magpaplano itong si Sara, ito pong si PBM mga kabayan ay papatanggal po sa kanyang pesto bilang isang presidente or magkaroon po ng kudita mga kabayan. So yan po ang naisip ng mga advisor po ni BBM, kaya yan po ay pinigilan mga kabayan. And of course, ang mga advisor po ni BBM did a good thing and also si BBM kasi okay po ang kanyang desisyon mga kabayan kasi nga lately, nakikita na natin kung saan dito pumanig si Sara and also ang kanilang plano
dito po mismo kay PBBM mga kababayan. Kaya tama lang po ang desisyon ni PBBM na hindi siya pinagbigyan ng kanyang dalawang hiling. Kaya siya po ay galit na galit mga kababayan, di ba? Ang sarap talaga kurtin po itong si Sara Duterte kasi pasaway mga kababayan. Tapos sinawagan at saka sinabihan pa niya mga kababayan si PBBM na hindi daw a good president. Hindi daw marunong maging presidente mga kababayan. Hindi ba marunong presidente? Dahil lang hindi siya pinibigyan po ng kanyang request mga kababayan, tinawag na niya kaagad na hindi daw marunong maging presidente. Gusto ba niya na siya po dito ay parang hayaan na po mga kababayan? Gusto niya na siya po ay binibibihin dito or ibibibi po dito ni PBBM at saka ikokonsente ang kanyang gustong mangyari mga kababayan at saka gusto niya dito pong ikokonsente ang kanyang mga maling ginagawa. Ayaw na ayaw po ni PBBM ng ganyan mga kababayan kasi si PBBM matino ho siya na lider. At kapag hayaan po ni PBBM ang gusto dito ni Sara Duterte, maraming question po ang taong bayan mga kababayan. Kaya yan po ay iniwasan po ni PBBM. Okay? So anyways, ipakita ko rin po sa inyo. Kasi ang HOR, ang representative mga kababayan, ang House of Representatives, kasi dito meron sila nakikita to na grounds na kung saan kapag si Sara Duterte hindi daw dito sasagot sa mga akusasyon sa kanya mga kababayan, makita sa dito po ng grounds na siya po dito ay i-impeach o magkaroon dito po ng impeachment case kay Sara Duterte mga kababayan. For more details, let's watch this. Hindi po natin malaman kung saan po napunta yung 15 million sa paggamit po ng confidential fund ng DepEd. Isa po yan. Pangalawa, ano po yung mga nirentahan nila ng mga safe houses na worth 1 million in 11 days. So ako tingin ko po, hindi mo naman po kailangan maging abogado para makita po ninyo na medyo may problema itong mga issue na to. Ipaliwanag ang mga kontrobersya kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at maging ng Department of Education o DepEd nang siya pa ang namumuno rito. Yan ang panawagan ng mga leader sa Kamara kay Vice President Sara Duterte matapos nitong magbitiw ng matitinding salita laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Representative Dong Gonzales, pondo ng taong bayan ang pinag-uusapan dito kaya dapat ay direkta itong sagutin ni VP Duterte. Kune-question ng mga kongresista ang paggastos ng nasa 16 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President para sa renta ng safe houses mula December 21 to 31, 2022. Sinisilip din ng House Good Government and Public Accountability ang paggamit sa Youth Leadership Summit event ng Armed Forces of the Philippines para i-justify sa Commission on Audit ang paggastos ng nasa higit 15 million pesos na halaga ng confidential funds ng Department of Education. Ito ay kahit inamin ng military officials na nanguna sa event na wala silang natanggap na pondo mula sa DepEd. Ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe, sa halip na sagutin ang mga seryosong aligasyong ito, ay inaatake umano ng pangalawang pangulo ang ibang tao. Sinabi rin ni Dalipe na dapat managot si VP Duterte sa umano'y pagbagsak ng education system sa bansa sa ilalim ng kanyang liderato at umano'y maling pangasiwa sa pondo ng bayan. Para naman sa chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability na si Representative Joel Chua, posibleng makakita ng batayan para sa impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo kung hindi nito masasagot ang mga isyong ibinabato laban sa kanya. Ang House panel ang nag-iimbestiga sa sinasabing questionableng paggamit ng pondo ng OVP at DepEd ng kalihim pa nito si VP Sara. Well, kung hindi siya magpapaliwanag, medyo damaging at saka medyo mabibigat po yung nangyari po sa hearing kahapon. Kaya kailangan maipaliwanag po nila to. As to the ground, posible po. Naniniwala rin ang kongresista na posibleng diversionary tactic lang ang ginagawa ni VP Duterte kaya hindi nito sinasagot ang mga isyong ibinabato laban sa kanya. Nanghinga naman ng reaksyon tungkol sa nangyaring House hearing kahapon, sinabi ni VP Duterte na hindi niya napanood ang pagdinig, ngunit iginiit niyang naghahanap lang ng maidadahilan ang mga kongresista para siya ay ma-impeach. Kaya ako hindi sumasagot doon sa kanila kasi ang ginagawa nila, sila na yung nag-audit. Hindi naman yan tinanong ng Commission on Audit. Ang hiningi lang ng Commission on Audit, ano yung documents para
sa mga expenditures. So, sinubmit namin yon. And in fact, nakikita nila yun kasi sinubina nila lahat ng documents. The thing with the hearing is kung makikita mo kahapon na kahit anong sabihin ng tao na nakaupo doon, ng research person, kukontrahin siya noong nagtatanong. Walang tamang sagot sila tatanggapin. Kahit yung COA na mismo ang nagsabi kung ano yung trabaho niya, hindi nila tinatanggap na sagot. Kasi bakit ba? Kasi nga, sa simula, sinabi ko, gusto nila mag-impeachment. Hindi nila magawa kasi wala silang kaso for impeachment. So, ang ginagawa nila dyan, nagpi-fishing sila na nagpi-fishing, hanap sila ng hanap. Sinabi rin niyang ibinigay nila lahat sa Commission on Audit ang lahat ng kailangan dokumento, kaugnay ng ginastos na pondo at normal sa mga ahensya ng gobyerno ang gumastos ng milyong-milyong halaga kada araw kaugnay ng ipinatutupad na mga proyekto. Unang-una, nag-explain kami lagi sa Commission on Audit kung paano ginastos yan. Lahat ng hiningi ng Commission on Audit, binigay namin. We fully cooperated and participated and submitted to the Commission on Audit with regard to the confidential funds. Alam niyo, hindi nakakapagtataka sa gobyerno gumastos ng millions araw-araw. Kami doon sa DepEd noon, pumipirma kami billions in one day para maglabas ng pera. So, hindi nakakapagtataka ang 5 million, 10 million in a day. Pirma lang yan. Tapos lalabas na yung pera. Ibabayad na yan kung saan yan ibabayad. Tungkol naman sa aligasyong may padulas umano siya sa mga empleyado, ito ang tugon ng pangalawang Pangulo. Yung envelope na yan, naantayin natin yung next hearing. Kasi hindi pa siya enough eh. Ang gusto nila kasing palabasin sa mga tao, yung envelope na yan, yung pera na yan, galing sa confidential funds. Para sa akin, kulang pa siya. So, inaantay ko yung next hearing bago ko pag-usapan yung envelope na yan. Sinabi rin niyang bilang vice-presidente, alam niya na maaari siyang ma-impeach at batid niya rin kung ano ang impeachable offenses. Kung siya man ay ma-impeach mga kababayan, dahil po yan sa kanyang kagagawan. Hindi po yan dahil po sa HOR mga kababayan, kundi dahil po yan sa kanyang kagagawan. Kasi ayaw niya pong sagutin ng diretso, paliko-liko kasi siya mga kababayan tungkol po sa mga akusasyon sa kanya at saka sa mga question sa kanya kung paano niya ginasta po ang kanyang budget mga kababayan. And also, may nakita ko doon sa kanyang sinabi. Sabi niya, kapag nandyan daw tayo sa gobyerno, hindi na daw tayo magtataka kung makagasto daw yung gobyerno ng milyones, 10 million in just one day or even billion mga kababayan. Yan po ay nag-reflect sa kanya. Diba? Siya na po mismo nagsabi mga kababayan na hindi na tayo magtataka kung makagasto daw ng ganun kalaki po ang gobyerno, ang government. O baka siya po mga kababayan. Kasi ang issue dito, doon po una talaga sa confidential funds. Kapag sakaling ito pong si Sara ay ipapa-impeach mga kababayan and also ma-impeach, well, kasalanan niya yan. Hindi naman yung kasalanan po ng HOR mga kababayan. Bakit? Kasi ginawa lang po ang trabaho ng taga-HOR na tanungin po kung saan ginasto ang budget po ni Sara Duterte ng OVP and also yung DepEd na budget mga kababayan. Tinanong naman siya, di ba? Bakit naman kasi paliko-liko pa itong si Sara Duterte? At saka kapag siya po ay tatanungin mga kababayan, magagalit ka agad. May pakita niya kagad po ang kanyang karakter na nabilang isang bratinela at saka mainiton po yung ulo mga kababayan. Ayaw niya pong sumagot. Bakit? Baka siguro ginamit po sa kalokohan mga kababayan. Kaya wala po siyang maisagot dito. Ulitin na po natin, kapag itong si Sara Duterte ay ipapa-impeach or ma-impeach, kasalanan niya po yun mga kababayan. Di ba? Sinong agree dito? Nito pong si Sara Duterte ay dapat na pong ma-impeach mga kababayan. Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. Okay? So before tayo magpapatuloy po sa ating next na topic, isa naman natin. Nandyan po si Masking Digma. Nandyan po si Shane Renato Baliner. Hi to Jolly Requesto. Nandyan po si Mayet Sibuhano. Bibog Escarlan, Milestan Caloyal. Hi to Don Bon. Nandiyan po si Nancy Flores Santos.
Hi to Fabiana Abila, nandiyan po si Ashen, Lucana Narpio, Ming Centino, Evelyn Garcia. Hi to Marilo ng S and hi to Nelson si Bayan. Okay, so magkakabayan ko, dito muna tayo po sa good news, syempre, para po malaman po ng mga DDS na mga anti-Marcos na mayroon pong tinatrabaho po ang ating Pangulong si PBBM. For more details, let's watch this. Nitong mga nakaraang taon ay tila nangapa ang Pilipinas pagdating sa assessment ng mga natututuhan ng ating mga mag-aaral. Kaya't agad niyang tinigunan ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Program Act na pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Sa ilalim nito, mas mabibigyang pansin ang pangangailangan ng mga estudyante para magkaroon ng dekalidad na edukasyon. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Bilang ama, edukasyon ang pinakamahalagang pamana na maaari naming iwanan sa inyo. Ito ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang lagdaan nito ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Program Act ngayong araw. Sabi ng Pangulo, hindi matatapatan ng anumang bagay ang edukasyon. Ito ang huhubog sa isang batang Pilipino upang maging matagumpay sa buhay at maging isang mabuting mamayan ng bansa. Walang material na bagay na makakatumbas sa halaga ng edukasyon. Ito ay huhubog sa inyong kakayahang harapin ang anumang hamon ng buhay at makapaglingkod ng tapat sa ating bansa. Matutugunan rin daw nito ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral upang magkaroon ng dekalidad na edukasyon. With the signing of the ARAL law, we embark on a definitive journey to champion the right of every Filipino child to quality education, ensuring as well that it is accessible to all. Noong 2018 at 2022, panghuli sa ranking ang Pilipinas sa buong mundo sa Program for International Student Assessment o PISA. Noong 2023 naman, nasa 54 na ranking ang Pilipinas sa Global Knowledge Index. Ayon sa Pangulo, hindi ito isinasawalang bahala, kaya gumawa ng hakbang ang pamahalaan para mabago ito. This disheartening trend remained alarmingly the same, highlighting the urgency of the learning crisis that we confront today. It is imperative, therefore, that we acknowledge this massive challenge, determine the necessary steps, and prioritize the implementation of learning interventions. Sinaksihan ang paglagda sa batas ni Senate President Francis Chis Escudero, House Speaker Martin Romualdez, Education Secretary Sani Angara, Senator Sherwin Gatchalian at iba pang miyembro ng Kongreso at mga opisyal ng DepEd. Pero paano nga ba ipatutupad ang ARAL Program Act? Yes, parang tutorial, mentor-mentee talaga siya. So may pagka-tutorial rin po siya. Kasi po talagang gusto natin kung as much as possible ma-individualize po. Pag may nakita tayo na kailangan ng tulong na mag-aaral, mag-intervene na tayo kaagad. Huwag na natin hintayin yung end of school year. Iginiit din niya na hindi ito magiging karagdagang trabaho o pasanin ng mga guro. Gagawin niya ito sa loob mismo ng school year. Katuwang din ang mga magulang at mga guardian ng mga mag-aaral. Pag mangyari po ito, unang-una, it will be more voluntary, merong additional compensation, at meron din upskilling na gagawin. Anya, ang tutorial session ay maaaring ipatupad face-to-face, online o blended. Layon din ng batas na maghikayat sa mga out-of-school youth na magbalik sa paaralan. Katuwang din ito ang DILG, DICT at LGU. Magiging ganap na batas ang ARAL Program Act 15 days matapos maipublish ito. Layon nito na magkaroon ng karagdagan kaalaman at kasanayan ang mga mag-aaral sa bansa pagdating sa pagbabasa, mathematics at science. Ipatutupad ito mula grade 1 hanggang grade 12. At samantala, pinuri ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang galing ng mga Filipino designer. Ito po'y kasunod ng pagdalo niya sa Manila Fame 2024 sa Pasay City ngayong araw. At ayon kay Pangulong Marcos Jr., napahanga siya sa ipinakitang husay ng mga Filipino designer sa kanilang likha na pang world class. Kaya naman kumpiyansa sa Pangulo na tatangkilikin sa buong mundo ang mga produktong gawang Pinoy. Sa katunayan, 7.1 hanggang 7.2% ang ambag ng design industry sa gross domestic product o GDP ng bansa.
I have to say that it's so impressive. I mean, I have watched the design community become better and better and better in the Philippines and approaching world class. Now, I would even go so far as to say that now we have, in many cases that I've seen here today, surpassed world class. We're better than others, and that's. Now, the only thing, and that's what DTI is working very hard to do, is to promote it. Dinumog na mga mamimili ang paglulunsad ng kadiwa ng Pangulo sa Batangas. Yan ang ulat ni Benji Durango. Gulay ang star ng kauna-unahang kadiwa ng Pangulo sa probinsya ng Batangas. Dito yan sa harap ng City Hall ng City of Santo Tomas. Dahil fresh from the farm at organic, umaga pa lang dinumog na ito ng mga mamimili. Karamihan dyan, ani dito sa Santo Tomas. Si Santo Tomas City Mayor Arth June Marasigan ang nag-request nito mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noon pang 2023 na napagbigyan naman. Ito isang suporta natin sa ating mga farmers at magkasaka nang sa ganon, hindi lang kailangan lumayo pa. Totoo naman dahil ginhawa na para sa mga mamimiling naghahanap ng murang bilihin, natutulungan pang makabenta ang mga magsasaka. Organic na gulay, prutas, bungang ugat, lahat nakalatag. Sariwa, walang kemikal at pataba. Gulay kasi ang isa sa kabuhayan ng lungsod at nais pa nilang palakihin ito at gawing trading post. At para hindi baratin ang ani, makukuha ito ng mga mamimili sa murang halaga. Sa ngayon, 1 beses pa lang kada buwan nagbubukas ang kadiwa ng Pangulo dito. Pero pinaplano na ng lokal na pamahalaan na gawing mas madalas ang pagbubukas nito para mas makaginhawa pa sa mamimili. Lalo pat pinarangalan ng Department of Finance ang City of Santo Tomas bilang top 2 performing LGU dahil sa paglago ng locally sourced revenues. Okay, kung nagustuhan nyo po ang ating good news mga kabayan, please give a like naman po sa ating video. And also, kung hindi man kalabasan sa inyo, please share po sa ating video mga kabayan. Malaking tulong ho yan para matulungan rin po natin po ating mga kababayan po na hindi po mga well-informed at saka nauto po ng kabilang kampo mga kabayan, nagiging bulag, nagiging tanga dahil po sa mga vlogger po ng kabilang kampo. Please do share. I-share po natin po ang ating vlog mga kabayan. Malaking tulong ho yan. Again, thank you so much. And also, ipakita ko po sa inyo mga kabayan ang vlog po na yung programa nga pala ni Secretary Gadon kasi nga siya po ay sumabog mga kabayan. Dahil po, nakita niya yung press con po ni Sara Duterte, niresbakan po ni Secretary Gadon Makabayan. Ito pong si Sara Duterte. For more details, let's watch this. Ang naganap na latest Okta Research Survey kung saan ay tumaas ang bilang ng mga Pilipino na naniniwala o nag-identify na sila ay pro-Marcos. At bumaba naman ang survey na isinagawa noong August tungkol kay Vice President Sara na ang sinasabi ng mga tamaan ng survey na sila ay hindi na pumapanig kay VP Sara o hindi na sila pumapanig sa mga Duterte. Itong mga pangyayaring ito, lalo na ang mga pagdinig na ginagawa sa Kongreso tungkol doon sa budget ng Department of Education na merong mga confidential funds na hanggang ngayon ay hindi maipaliwanag kung paano ito na gastos o nagamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education. At itong kahapon lamang ay meron na namang lumabas na panibagong issue na itong mga military officers na nag-issue ng kanilang statement na hindi daw nila alam kung saan yung mga ginastos tungkol doon sa mga informants na sinasabi doon sa Office of the Vice President. Kaya ito ay malaking katanungan na naman sa isipan ng mga kababayan natin na kung saan talaga at kung paano ginamit ni Vice President Inday Sara Duterte ang mga pondo na tinatawag na confidential funds na nagtataka sila na bakit na sa loob lamang ng 11 araw ay nakapagtala ng gastusin na milyon-milyon at meron nga lumabas na issue kahapon na merong pang nirerenta na safe house daw na napakamahal ng bayad na 90,000 na isang buwan at samantalang meron na mga mas mura na pwedeng gamitin ng mga safe house na pwedeng rentahan. Napakaraming mga issues dito.
At ito ay talagang sa tingin ko ay may dahilan kung bakit na ang mga tao ngayon ay disgustado o kaya ay nawawalan ng tiwala sa mga Duterte. Kung ako naman ang inyong tatanungin, ito ay ang aking fearless forecast na noong 2016 ay nanalo lamang si former President Duterte sa pagka-presidente dahil kasi siya ay sinuportahan ng mga Marcos loyalist. Kasi kung titingnan ninyo ito, si Duterte noon ay nakatanggap ng boto ng mga 15 million, more or less, no? At si BBM naman, at that time na tumakbo siya ng Vice President, ay nakatanggap din ng 15 million. Ang isang punto dito ay ang presidente na kandidato ni BBM na ang nasirang si Miriam Defensor Santiago ay nakatanggap lamang ng boto na 2.5 million. So saan napunta ang 12.5 million na boto ni BBM sa pagka-presidente? Yan ay ibinigay ng mga Marcos loyalist kay Duterte dahil kasi no choice. Kasi sino iboboto nila? Si Marrojas o kaya si Binay? O di syempre, hindi. At dahil sa pangako ni Duterte na ipapalibing niya sa libingan ng mga bayani ang nasirang Ferdinand Marcos Sr. ay talagang nakuha niya ang loob ng mga Marcos loyalists. Kaya ang boto ay binigay sa kanya. Pero kung ngayon, ito ang aking fearless forecast. Si Larry Gadon nagsasabi kung si Sara ay tatakbo sa 2028 sa pagka-presidente, ay sigurado ako na matatalo siya dahil ang makukuha lamang niya mga boto ay maswerte na siya makakuha ng 3 million or 4 million at the most. Bakit? Ano ang basehan ko rito? Noong 2016 na presidential election, ang vice-presidente ni Duterte noon ay si Alan Peter Cayetano. Ano ang boto na nakuha ni Alan? Despite na araw-araw kinakampanya sa ni Duterte na dyan na yung mga billboard, mga poster, mga TV ads, mga radio ads, at lahat ng mga rallies nila. Pero ano ang nakuha ni Alan Peter Cayetano noon ay 5 million lamang. Ibig sabihin, 5 million lamang ang sumunod kay Duterte na iboto si Alan Peter Cayetano. Ang ibig sabihin, wala naman talaga siyang hatak sa mga tao. At dahil kung tutuusin, ay para sa akin, ang tansya ko ay ang boto lamang ni Duterte noon ay mga nahatak noon ni Duterte ay mga 2 million lamang sapagkat hindi maikakaila na may sariling boto rin si Alan Cayetano dahil naging congressman niya, naging senador din. Kaya hindi po pwedeng masabi na yung buong 5 million na natanggap ni Alan Peter Cayetano ay nanggaling lamang kay Duterte. Ipagpalagay natin kalahati ay nanggaling kay Duterte. Di at the most, 2.5 million to 3 million lamang ang naikontribute ni Duterte kay Alan Peter Cayetano. Kaya nga kung tutuusin, ako, fearless forecast ko, ay talaga namang wala naman talagang puwersa ang Duterte. In Philippine politics, there are only two brand names, Marcos and Aquino. And while the Marcos brand name is still represented by the son and the grandsons, etong Aquino ay iisa na lamang ang natitira sa kanila na heir to the throne. At yan ay walang iba kundi si former Senator Bam Aquino. At nabubuhay pa rin ang diwa ng pakikipaglaban nila ng Liberal Party sa pamamagitan ng mga stalwarts ng Liberal Party like Mar Rojas, si former Vice President Leni Robredo, at yung iba-iba pang mga opisyal ng Liberal. Kaya kung tutuusin, dalawa lang talaga ang major political parties na naglalaban sa mga majority votes. Yan ay ang Marcos votes at ang Aquino votes. Kaya ang Duterte, I never considered the name Duterte a formidable political brand. Kaya yan ay dapat na ma-realize ng mga tao.
Kaya itong mga pangyayari ngayon ay ako, fearless forecast ko, hindi mananalo si Sara sa 2028 sapagkat alangan namang iboto pa siya ng mga Marcos loyalist. Diba? Pagkatapos nilang siraan si BBM, natural, hindi na sila iboboto. Napakalaki niyan. Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Cagayan, Isabela, at marami ang mga Ilocano nagkalat sa buong Pilipinas. At hindi lamang yon, yung tinatawag nating Romualdez country dahil si Imelda Marcos ay talagang iniidolo pa rin sa Tacloban, sa Leyte at hindi matatawaran ang kanilang political brand. Kaya itong yung sinasabi ng mga Pulse Asia na si Sara daw ay #1, ay yan ay malaking kasinungalingan yan. Propaganda lamang yan. Ngayon ay dumako naman tayo doon sa iba pang issue ng bayan. Sinalubong ni dating Vice President Leni Robredo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang event sa Sorsogon. Iyon ay itong kanilang pinasinayaan, yung kanilang sports center. At ayon kay Secretary Cesar Chavez ay talagang hinintay ng dating Vice Presidente si Pangulong Ferdinand Marcos sa entrance ng sports arena. At ayon naman kay Senate President Escudero, ang ginawang pagwi-welcome ni dating Vice Presidente sa Pangulo ay para sa mga residente ng Bicol Region. At dito ay hinahangaan ko si former Vice President Leni Robredo sapagkat napakadesente ng kanyang pagtatanggap doon sa pagbisita ni President Marcos, Bongbong Marcos, doon sa Sorsogon. Kung tutuusin mo, ay napakainit ng kanilang pagtutunggali noong 2016. At nakakatuwang tingnan na magkakasama ang magkakatunggali sa pagka-Vice Presidente noong 2016. Yan ay si BBM, si Chis Escudero at saka si Leni Robredo. At napaka-cordial at napaka-civil ng kanilang pagkikita at pagbabati. At alam nyo ba ang isang nakakatuwa dito, ikwinento rin ni Senate President Chis Escudero na sariling desisyon ni Madam Leni ang hintayin ang pagdating ni President Bongbong Marcos. Nagpapakita lamang dito na talagang may asal na disente si former Vice President Leni Robredo. At kung inyong babalikan ang mga pangyayari, ay si former Vice President Leni Robredo ay kahit kailanman ay hindi inamersonal kay BBM. Hindi niya tinawag na adik si BBM. Hindi niya tinawag na bangag si BBM sapagkat siya ay may desenteng pamamahala sa kanyang sarili. Kaya yan ay isang bagay na maipupuri ko kay former Vice President Leni Robredo sapagkat siya ay hindi namemersonal. At itong mga pangyayari ngayon ay malaki ang naging dahilan dito sa mga hidwaan at dito sa mga conflicts na nangyayari ngayon sa mga issue. Malaking bagay dito ang naging dahilan at ang may naging kasalanan ay walang iba kundi si former President Rodrigo Roa Duterte dahil kasi siya ay napaka mapusok na nagsasabi na adik si BBM at bangag si BBM at ito naman si Inday Sara ay nakisakay din sa mga pulburon-pulburon. Kaya ngayon, kung ano man ang nangyayari na mga hidwaan ay kasalanan nila yan, no? Inumpisahan nila yung kaguluhan. Okay, so I challenge, call out kay Sinimot / si Poltorira Sara Duterte na hukayin mo ang burol ni Apulacay. Di ba sabi niya makabayan, one of these days, pupuntahan niya daw yung ang libingan ng mga bayani, ang burol daw ni Apulacay, kaya dang hukayin, tsaka itapon niya daw doon sa West Philippines si makabayan. Sige nga, I challenge you,
kung kaya mo sinimot Sara Duterte. Okay? So anyways, nandiyan rin po kasama natin si Luis Tarusa. Hi to Teresita Tumaliwan. Nandiyan rin po si Gina G. Teresita Banda. Kasama rin po natin si Treneng Lozano, Anet Aligre, Lorna Martinez, Marilu Bidnarek. Nandiyan rin po si Maricel Gostilo. Hi to Ana Cordoba, Edwin Santos. Hi to David Domingo. Nandiyan rin po si Gemma Camarines, Eva Narita, and hi to Corky Storky. And also, syempre, i-greet natin sila si Ma'am Dioselene David. Nandiyan po si Visitasyon Garcia. Hi to Jimboy. Jemson, Jimboy, Jeriel, and Regine of Mandawi, Cebu. Greetings come from Rodolfo Randararbor of Tansa, Cavite. Hi to Susan Reyes. Nandiyan po si John Cabaluna from Barugo, Leyte. Hi to Romeo Caro Gigato Jr., LB Jimenez, Nelson Sibayan from Vancouver, Canada. Isama natin si Evelyn Garcia, Elena Vios, Avi Berliantes, Ming Centino, Margie Martinez, Tess Anzures, and hi to Franciel. Okay, so mga kababayan ko, yan po ang ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, nagising kami ngayong araw at sinumulan ang isang bagong araw na may panalangin at pasasalamat. Ngayong araw, naway pangunahan, tulungan at pagpalain ng Diyos ang lahat ng tunay na nagmamahal sa Panginoon. Naway ibigay ng Diyos ang kanyang karunungan sa ating puso at isipan upang matuto tayong makilala kung ano ang mabuti at kung ano ang masama at kung ano ang nakalulugod sa Diyos at kung ano ang kasuklam-suklam sa Kanya. Akayin mo kami na masundan ang daan ng Diyos, matakot sa Diyos at iwasan ang kasamaan at maging mga taong nagpapasaya sa Diyos. Idinadalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see, every couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and do